Ang colon cancer ay parang traffic sa EDSA, hindi mo laging napapansin, pero kapag dumating na, napakahirap ng iwasan. Minsan tahimik lang, walang sintomas, pero biglang bubulaga na lang. Kaya mahalagang alam natin ang mga senyales at kung paano ito maiiwasan, hindi lang para sa sarili natin, kundi para na rin sa mga taong mahal natin. Ngayong araw, mag-uusap tayo tungkol sa kahalagahan ng maagang pagpapatingin, tamang pagkain, at paano maging colon conscious, hindi lang tuwing may medical check-up, kundi araw-araw. Kasi tandaan niyo po, mas mabuting maagapan kaysa sa maghabol sa huli. Ang colon, o ang malaking bituka, ay isa sa mga mahahalagang bahagi ng digestive system dahil pinapayagan nito ang mga hindi natutunaw na bahagi ng iyong pagkain, tubig, at mga hibla na dumaan at bumubuo ng mga dumi. Ito ay malaki at nahahati sa tatlong bahagi, pataas, nakahalang, at pababa. Ang pataas na colon ay konektado sa maliit na bituka, at ang appendix ay matatagpuan sa junction. Gayun din, ang dulo ng pababang colon ay nagtatapos sa tumbong. Ang partikular na organ na ito ay hindi karaniwang apektado ng karamihan sa mga sakit hanggang at maliban kung mayroong impeksyon. Ngunit ang colon cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang carcinogenic growth sa digestive system. Bilang karagdagan, ang mga sintomas nito ay nauugnay sa isang impeksyon o pagkadumi, na karaniwang hindi matukoy ng mga tao sa mga sintomas ng colon cancer. Ano ang mga sintomas ng colon cancer? Mayroong iba't ibang mga palatandaan at sintomas ng colon cancer na dapat alamin muna. Karaniwan, maaari nating pag-uri-uriin ang mga sintomas na ito ayon sa mga yugto, ngunit tatalakayin natin ang mga pinakakaraniwang nararanasan ng mga tao. Bibigyan ka nito ng pangkalahatang idea ng colon cancer at ang mga palatandaan nito upang makakonekta ka sa iyong doktor sa lalong madaling panahon at makuha ang paggamot sa proton therapy sa oras. Pagtatae o paninigas ng dumi. Ang colon ay bahagi sa pagbuo ng mga dumi. Sa makatuwid, ang colon cancer ay maaaring makagambala sa karaniwang functionality na ito, na humahantong sa pagtatae o constipation. Ang paninigas ng dumi ay inuri bilang kahirapan sa pagpalabas nito, habang ang pagtatae ay tinatawag ding maluwag na dumi. Maaaring iba-iba ang sintomas sa bawat tao, depende sa kung paano gumagana ang malaking bituka sa pagkakaroon ng cancerous growth. Karaniwan, ang mga tao ay dumaranas ng parehong mga problemang ito sa mga huling yugto kapag ang cancer ay nagiging invasive at nagsimulang makaapekto sa ilang iba pang bahagi ng colon. Bukod sa kung saan ito unang nagmula, ito ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isa sa mga unang palatandaan ng colon cancer. Mga pagbabago sa pagkakapare-pareho ng dumi, tulad ng maluwag, makitid na dumi. Ang isa sa mga unang sintomas ng colon cancer ay ang mga biglaang pagbabago sa pagkakapare-pareho ng dumi. Halimbawa, ang iyong dumi ay maaaring biglang lumuwag at makitid, kahit na hindi ka umiinom ng anumang mga laxative o kumain ng mga pagkain na kadalasang nagpapalabnaw sa fecal consistency. Gayun din, kung ang colon cancer ay humahantong sa constipation, ang iyong dumi ay magiging komplikado at solid, na magdudulot ng matinding pananakit sa tumbong habang patuloy mo itong itinutulak palabas ng iyong katawan. Sa kasamaang palad, bagamat ang mga pagbabago sa pagkakapare-pareho ng dumi ay karaniwang mga sintomas ng colon cancer, ito ay madalas na maling hinuhusgahan bilang ilang iba pang sakit, kaya naman ang cancer ay nananatiling hindi natutukoy sa loob ng mahabang panahon. Dugo sa dumi, na maaaring magmukhang dark brown o itim ang dumi. Kadalasan, ang colorectal na cancer ay madalas na tinatawag na carcinoma dahil nakakaapekto ito sa mga epithelial cells na naglinya sa loob ng buong malaking bituka. Kapag lumaki ang mga polyp, nagreresulta ito sa cancerous mass na sa lalong madaling panahon ay nagiging invasive kapag nasira ang mga cell at nakakaapekto sa ibang bahagi ng buong colon. Dahil ang mga epithelial cell ay nasira, ang mga capillary ng dugo na nakakabit sa mga tissue na iyon ay pumutok at naglalabas ng dugo na humahalo sa mga dumi. Maliwanag na pulang pagdurugo mula sa tumbong. Ang pagdurugo mula sa tumbong ay maaaring isang mahalagang tanda ng colon cancer. Sa kasong ito, ang mga daluyan ng dugo malapit sa dulo ng pababang colon ay pumutok na humahantong sa daluyan hanggang sa mabigat na pagdurugo mula sa tumbong. Ang dugo ay hindi nahahaluan ng dumi. Sa halip, ito ay natural na dumadaloy at maaaring humantong sa anemia. Habang sumusulong ang kanser, tataas ang dami ng pagdurugo,
na humahantong sa pagkawala ng dugo mula sa iyong katawan na maaaring magpababa ng mga antas ng hemoglobin. Ang pakiramdam ng pagod at pagdurusa sa lagnat ay ilang mga side effect na maaari mong maranasan kapag ang iyong colon ay nagsimulang dumudugo ng labis. Sa ilang mga babalang palatandaan ng colon cancer, ang irritable bowel syndrome ay isa sa mga pinakapaulit-ulit na issue na maaaring harapin. Sa problemang ito, mararamdaman mo na parang gustong ituloy ng iyong katawan ang pagdumi, ngunit dahil sa constipation, hindi mo maidadaan ang dumi sa iyong tumbong. Maaari mong maramdaman ang pagtaas ng presyon sa iyong ibabang tiyan at balakang, ngunit ang pagdaan sa dumi ay magiging mahirap anuman ang iyong pagsisikap na itulak ang mga dumi. Ang paglalagay ng labis na presyon ay maaari ring humantong sa pagdurugo dahil ang mga capillary ng dugo na malapit sa tumbong at ines ay bumukas. Stage 3 or 4 symptoms, o late stage. Ang pag-alam tungkol sa mga sintomas sa mga huling yugto ng colon cancer ay mahalaga upang madali mong makilala ang mga ito sa anumang impeksyon. Sa mga huling yugtong ito, magdurusa ka sa lahat ng nabanggit na sintomas. Bilang karagdagan, ang tatlong iba pang mga sintomas ay maaaring makaapekto sa iyong katawan sa mga huling yugto, lalo na kapag ang cancer ay nagsimulang pumasok sa yugto ng metastasis. Kapag ang mga cancerous na selula ay kumalat sa ibang mga organ, ang iyong katawan ay makakaramdam ng pagod na pagod sa halos lahat ng oras. Dahil sa pagkawala ng gana, hindi ka makakain sa oras o hindi makakakuha ng mga naangkop na calorie na kinakailangan para sa mga metabolic activity. Bilang resulta, wala kang energy, at automatiko kang mahina. Gayun din, ang cancer sa colon ay sinamahan ng pagkawala ng dugo mula sa katawan, na humahantong sa panghihina. Ang pagsusuka ay isa rin sa mga sintomas na maaaring lumitaw sa mga huling yugto habang ang cancer ay kumakalat sa ibang bahagi o maaaring magdulot ng matinding bara sa mga bituka. Paghihirap ng paghinga. Minsan, ang mga cancerous na selula sa colon ay maaaring makaapekto sa iyong mga baga, na nagiging sanhi ng kahirapan sa paghinga. Maaaring may ilang sintomas, mula sa kakulangan sa paghinga hanggang sa banayad na pananakit ng dibdib. Kung dumaranas ka ng mga isyong ito, tulad ng dugo sa dumi o pagdurugo sa tumbong, kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon upang makuha mo ang paggamot sa oras. Maaaring kailanganin ng radiation therapy sa maraming yugto ng colon cancer. Ang proton therapy ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na therapy, dahil sa kaligtasan nito, mas mataas na rate ng tagumpay at nabawasan ang mga side effect.